Topic number 3, the meek or humble. Maamo or mapagkumbaba. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. In other version, they are blessed who are humble, for the whole earth will be theirs. So ito po ang ating topic. Blessed are the meek. So what is meek o what is humble? Sa Tagalog, maamo or mababang loob. Sa humble naman, ganun din, mapagkumbaba. So matotal, tinatawag nating humility. Sa Tagalog, ganun din, kapakumbabaan o kababaang loob. Being humble is very challenging sa atin mga tao. Hindi po madaling magpakumbaba. Pero ganun pa man, mayroon tayong perfect example ay si Jesus. So humility is freedom from pride. And pride is an obstacle of God's plan. So alam naman natin yan na yung pride ay isang hadlang. Kasi nga sabi ni Jesus, blessed are those who are humble. Mapalad o pinagpala ang mayroong kababaang loob. Sa pangalawang Chronicles, chapter 7, in verse 14, dito lang iikot yung ating mensahe. Basahin ko sa English version, sa NIV. Then if my people who are called by my name will humble themselves, if they will pray and seek me and stop their evil ways, I will hear them from heaven. I will forgive their sin and I will heal their land. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko sila. So number 1, a humble heart must or always pray. If my people humble themselves, unang-una mag-pray. Number 1, a humble heart always pray. Kaya bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Oh Lord God, thank you for bringing us together tonight. Help us open our heart na mas maintindihan pa ang kalooban niyo sa bawat tao. Samahan niyo po ako as I share your words. Ikaw po ang mangusap, Ama. Po'y aming dalangin sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Number 1, a humble heart. Always pray. Ang isang mapagkumbabang puso ay laging nananalangin. Hindi ka po makakapag-pray pag mayroon tayong pride sa puso. Sure po iyon. So why we pray? Because prayer is an act of faith. Kaya po tayo nananalangin dahil mayroon po tayong pananampalataya. It is impossible to pray kung wala tayong faith. Pero minsan, ang hirap mag-pray. Bakit kaya? Kasi nga, yung faith natin o yung puso natin, hindi tayo masyadong nakakakonek sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, napakaganda lagi yung mag-pray. Because prayer is to believe in His power or to trust and rely on Him. So sa ating buhay, kailangan nating mag-pray. Kailangan nating i-acknowledge na mayroong Diyos na buhay. How many times na nagpe-pray ka? How many times na tayo ay lumalapit sa Diyos? We communicate yung ating mga request, yung ating mga needs. So a humble heart always pray. In Luke 6 and verse 12, at the time, Jesus went off to a mountain to pray. And he spent the night praying to God. Nangyari, noong mga araw na iyon, siya ay pumunta sa bundok upang manalangin. Nananalangin siya sa Diyos buong magdamag. Just imagine, si Jesus na nga iyon, pero the whole night, buong gabi, nagpipray. Yung perfect example, si Jesus. Pangalawa, a humble heart seek God. So ang isang mapagkumbabang puso ay naghahanap sa Diyos. Seeking God is knowing Him. Saan natin sahanapin ng Diyos? Sa Kanyang salita. Kilalanin ng Diyos. Hanggat hindi mo mahal ang isang bagay, hindi ka interesado. So in His will, in His word,
in His plan sa ating buhay bilang tao. Proverbs 8 in verse 17, I love those who love me, and those who seek me, find me. Minamahal ko ang mga nagmamahal sa akin. Makikita ako ng mga naghahanap sa akin. Tayo as a disciple o as a Christian, hinahanap ba natin ang Diyos? O tuwing may mga situation lang, relationship natin sa Diyos, dapat kinikilala natin siya. Sinisik, hinahanap, excited tayo na pakinggan, excited tayong basahin, excited tayo na mag-Bible study kasi mahal natin yung Diyos. Yun yung pagpapakumbaba. Heart is deceitful. Yung faith natin pwedeng madaya. Akala natin tayo ay mapagkumbaba, hindi naman pala. In pangatlo, a humble heart changes behavior. Ang isang mapagkumbabang puso ay nagbabago ng pag-uugali. A humble heart changes behavior. You turn to God. It's all about repentance. Di ba yung unang binasa natin sa 2 Chronicles, ang sabi doon, pag nag-turn yung evil ways, yung kanilang pag-uugali. So yun po ang ibig sabihin. If my people humble themselves, kasama po yung pagbabago ng ugali. Challenge po magbago sa ating pag-uugali. Lalo na yung pride sa buhay. Kaya nga sabi ni God, if my people humble themselves, pagpapalain ko sila, ang daming promises, ang daming rewards. Kaya nga pala sinabi ni Jesus, they are blessed who humble themselves. Kasi hindi madali maging humble. Pero magiging madali yan kung mamahalin natin ng Diyos, hahanapin natin siya. Kasi doon natin siya makikilala. Isaiah 66 in verse 2, hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay? Binibigyang pansin ko ang mga taong mapagkumbaba, nagsisi at may takot sa aking mga salita. God's favor, God's eternal blessings are those who are humble. Actually, yung meek na sinasabi, example ng animals na ginamit ni Jesus ay yung tupa. Ang tupa ay isang hayop na mapagkumbaba o tinatawag na maamo. So tayo itinuturing tayo na mga tupa ng Diyos. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking salita. So tayo dapat daw makinig ng kanyang salita. In Proverbs 8 verses 33 hanggang 34, pakinggan ninyo ang mga pagtutuwid ko sa inyong pag-uugali upang maging marunong kayo at huwag ninyo itong kalilimutan. Mapalad ang taong laging sa akin nakatuon ang isip at naghihintay para makinig sa akin. Sino kanina excited na mapakinggan ang word ni God? Wow, congratulations, you are blessed. Nag-aantay. Listen to my instruction. Sa ibang verse, teaching and be wise. Do not disregard it. Sa ibang version, do not ignore it. Happy. Sa ibang version, yung blessed, happy, masaya. Blessed are those who listen to me, watching daily at my doors. Excited mag-quiet time, excited magbasa, excited mag-worship, happy. You are blessed. Pag ganun po ang ating puso. Kaya pala sinasabi na mapalad ang mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. So palang sa lupa, pinagpapala ka na. Mayroon ka ng kapayapaan. Bibigyan ka ng pabor ng Diyos. Yung mga hinihingi mo, yung mga ipinagpipray mo, ipagkakaloob ni God yan. In His own time. Gusto ni God na maging humble tayo. At mayroon pa siyang bonus. Mamanahin nila ang mundo. Ang point dito, anong ibig sabihin ni Jesus? In this world, in this earth, hindi po natin ito mamanahin. Pero ito po ang ibig sabihin nito. Yung inherit the earth.
God promises a new heaven and a new earth. New Jerusalem. In Revelation 21 verses 1 hanggang 2. So yun po ang promise. Mamanahin natin yung earth kasi may darating na bagong langit at bagong lupa. 2 Peter chapter 3 and verse 13. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, tandaan natin ito, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. So mayroong bagong langit, mayroong bagong lupa. Yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Kasi yung present world natin ngayon, mawawala po ito. Yun po ang sabi ng Bible. Pagdating ni Jesus, babaguhin ang lahat ng bagay. So ibig sabihin, worth it yung pagpapakumbaba, yung paglapit sa Diyos, yung paghahanap sa Kanya, yung ating attitude. Worth it yan na mag-change tayo, na mag-repent tayo. Kasi mayroon tayong mamanahin mula sa Diyos. Kasi yung bagong langit at bagong lupa, yung tinatawag na eternal life na kasama ang Diyos. Mananatili ang pangako niya. At yun po ay mangyayari. So being meek, humble, and humility, ito ay patungkol sa pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung ating relationship sa Diyos, ito po ang pinakamahalaga na tayo ay mayroong Diyos sa buhay. Kailangan nating tanggapin si Jesus sa ating buhay. Kaya in summary mga kapatid, unang-una, a humble heart, always pray. Ang isang mapagkumbabang puso ay laging nananalangin. Pangalawa, a humble heart, seek God. Ang mapagkumbabang puso ay hinahanap ang Diyos, naghahanap sa Diyos. Pangatlo, a humble heart changes behavior. Ang isang mapagkumbabang puso ay nagbabago para sa katuwiran. Nagbabago ng magandang ugali.